Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back sa Usapang Tito Manny. Ay nako, ang politika nga naman, talagang nakakawindang na. Dinaig pa ang show business. Pagdating sa intriga, sa traiduran, sa baliktaran, talagang ibang-iba na po ang mundo ng politika ngayon. Pero syempre, pag alam mong ikaw ang nasa tama, tulad natin, mga ka-BBM, basta alam natin na tayo ay nasa panig ng katotohanan, tawanan na lang po natin itong mga desperado ng mapabagsak si President Bongbong Marcos at ang kanyang gobyerno. So ngayon, mag-react lang po ako sa ibang mga issues at ibang kaganapan para kahit papaano ay maibsan po ang init ng panahon. Unang-una po rito, nung last video ko, meron akong binitawang salita na sa mga nangyayari sa ating paligid ay mapipilitan akong iboto ng straight yung 11 kandidato ng alyansa ni President Bongbong Marcos dahil wala na nga po officially itong si Senator Amy Marcos sa alyansa dahil nagpakatotoo na po siya at hindi na siya namamangka sa dalawang ilog. Siguro dahil nakita niya na wala na siyang botong makukuha sa mga loyalista, nasa isang ilog na lang po siya namamangka at dyan po ay sa mga DDS. At least hindi na tayo mag-iisip pa kung kanino ba talaga ang loyalty ni Amy Marcos. Kung nasa kapatid niya, nasa pamilya niya, or nasa Duterte. Ngayon, nakikita na natin at tanggap na natin na itong si Amy Marcos ang traidor sa kanyang kapatid at sa kanyang pamilya dahil para sa marami pong loyalista, sinayang naman ni Amy Marcos yung pinaglaban ng kanyang pamilya na nagkaroon ng vindication nung ang isang Marcos ay naupo bilang presidente. Pero sa mga kaganapan ngayon, mukhang ibang-iba po ang frame of mind ni Amy Marcos. Pero unahin ko po muna itong sinabi ko, na iboboto ko na lang ang straight 11 candidates ng alyansa. Hindi po kasi maaalis at maiiwasan ang traidoran sa politika. Kung yun yung kapatid mismo tinraidor at tinalikuran ang kanyang kapatid, yung pa kayang ibang mga kandidato lang. And I am talking about Camille Villar. Sinabi ko pa kasi na maybe 1 or 2 magta-traidor kay PBBM once na sila ay nakaupo na. At least si Amy Marcos, hindi na nagpatumpik-tumpik at ayun na nga, nasa kabilang kampo na. Kaya lang, nung nakita ko naman itong mga post na to, nagdalawang isip na ulit ako kasi nung una pa lang, unang inilabas pa lang yung senatorial slate ng alyansa, ay duda na ako sa ibang kandidato. Pero dahil sa alam ko ang gusto ni President Bongbong Marcos, unity, walang kulay-kulay, lahat ay welcome sa administrasyon, basta kayo ay nasa isang wavelength. So, nung bandang huli, sinabi ko, sige, iboboto ko ng straight yung 11 candidates ni President Bongbong Marcos. Dahil alam ni PBBM ang kanyang ginagawa. Kaya lang kapag gantong harap-harapan na, ay ibang usapan na po yan. Nakita nyo ba itong bagong post kung saan tila in-endorso ni Sara Duterte si Camille Villar, kasama pa yung kanyang amang si Manny Villar. Sabi ko, baka yan ay edited lang. Pero meron pang isang lumabas na picture ng pamilya ni Manny Villar kasama si Camille Villar ay nasa isang larawan kasama si Rodrigo Duterte. So ang ibig sabihin, talagang ang pamilya Villar ay maka-Duterte. So paano natin aasahan na si Camille Villar ay magiging loyal sa gobyerno natin once na siya ay makaupo? At kapag nakaupo na si Camille Villar at naging senador, pagdating sa impeachment trial ni Sara Duterte, hindi po yan mahihiya na i-acquit si Sara Duterte. Dahil in-endorse ko na nga ng mga Duterte. Tapos tatalikuran mo sila pagdating sa impeachment. So, paano tayo magtitiwala sa isang Camille Villar? Tapos dalawa yan Yung isa nga si Amy Marcos na makikita natin sa isang picture kasama si Sara Duterte saka itong direktor na to. Nakita nyo na ba yung bagong campaign ad ni Amy Marcos kung saan in-endorse siya ni Robin Padilla? Sa bagay si Robin naman kasi presidente ng PDP. At hayagan na nga naman po itong si Amy Marcos na pagpapakita sa ating lahat na siya ay maka-Duterte. Solid na Duterte si Amy Marcos. So huwag niya tayong paandaran doon sa huling video ni Amy Marcos nung sinabi pa niya na siya pa rin ang manang ng kanyang ading na si Bongbong Marcos, na ibiniling na Apo Lakay si Bongbong Marcos sa kanyang manang. Na ito naman si Amy Marcos, tuwing bubuka ang bibig ay laging sinasangkalan si Apo Lakay. Oo, alam namin na ikaw ang paborito ni Apo Lakay nung araw. Ngayon kaya, kung buhay lang si Apo Lakay, baka nakurot na yung singit mo.
So mabuti na lang si Amy Marcos wala na sa alyansa kahit na hayag-hayagan pa niyang ipagsigawan na siya ay Duterte, wala na tayong pakialam doon. Pero si Camille Villar, alam nga naman suwayin niya ang kanyang mga magulang na alam natin na solid Duterte supporter. Naalala ko tuloy itong statement ni Cynthia Villar. Ito po yung pahayag ni Cynthia Villar on her family's decision to donate land to the outcome of the 2025 elections. Sabi niya, malalaman naman namin sa eleksyon kung tatanawin yung utang na loob ang pagbibigay namin ng lupa sa inyo. Sana ipakita nyo sa amin na kami ay susuportahan ninyo sa darating na 2025 election. Kasi pag hindi nyo pinakita sa amin, baka magbago ang isip namin tungkol sa pagbibigay sa inyo ng lupa. Ganyan po mangliit ng tao si Cynthia Villar na ang akala niya porke ang yaman-yaman nila, kaya na niyang mambalahura ng tao. Kung matatandaan nyo ang ibang mga statement nitong si Cynthia Villar, isa na yung tungkol sa mga nurse natin. Nako, manliliit ka talaga sa hiya. Dahil makikita ninyo, mababanaag ninyo sa isang Cynthia Villar ang pagiging matapobre. So sa tingin ninyo, maiiba si Camille Villar? So ngayon pa lang, binabawi ko na po yung sinabi ko na iboboto ko yung straight na 11 candidates ng alyansa. Kahit na nagsalita na si Toby Tiangco. Dahil sa isang statement, sinabi ni Alyansa para sa Bagong Pilipinas Campaign Manager Toby Tiangco that politics is addition. Totoo nga naman. And endorsements from politicians with significant followings are always welcome. Totoo yan. Pero iba na po paghayag-hayagan naman na nakikita ang motibo nila tulad itong si Camille Villar. Alam mong kalaban ng alyansa ang PDP and yet magpapa-endorso ka kay Sara Duterte? Tulad na lang ni Amy. Alam niyang kalaban ng alyansa ang PDP, kumalas siya sa alyansa, nagpa-endorse siya sa PDP. Ano ibig sabihin nun? Declaration of war. Huwag kang mag-alala, Amy Marcos. Makakaasa ka ng 0 vote ka sa mga loyalista. Kaya pagbutihin mo yung panliligaw mo sa mga taga Mindanao. Akala mo yata solid Duterte ang Mindanao at ang Visayas? Ang dami pong naglilitawan ng mga posts galing sa mga taga Mindanao na hindi 100% ang Mindanao para kay Duterte. So tingnan natin, maipanalo ka sana ng mga taga Mindanao. Pero kita na rin po ng mga taga Mindanao ang pantatraidor ni Amy Marcos sa kanyang pamilya. Kung ito ang gusto ng mga taga Mindanao ng klase ng kandidato, nasa kanila na po yan. We have our freedom of choice, freedom of who to vote, yung pong gusto natin. Kaya ako sinasabi ko lang po na hindi ko na po itutuloy yung pagboto ng straight sa 11 na kandidato ng alyansa. Dahil kahit na naniniwala ako sa objective ni President Bongbong Marcos, ayoko naman po na magkaroon ng mga hayagang traidor sa kanyang pamahalaan. Pero kayo po, bahala po kayo. If you still want to vote for straight alyansa, go ahead. Kanya-kanya naman po tayo ng paniniwala. Kung para sa inyo ay makakabuting lahat ng 11 sa gobyerno ni President Bongbong Marcos, so be it. Pero ako, it's either I vote for what I like, tapos ibakante ko na lang yung iba, or pipili na lang ako ng ibang kandidato na kahit na hindi kapartido ni President Bongbong Marcos, kung alam ko naman na makakatulong sila sa administrasyon ni PBBM, sila na lang ay ipapalit ko. Kung sino man sila, hindi ko muna sasabihin at syempre kikilatis muna tayo. Pero sigurado, ang iboboto ko ay yung mga anti-Duterte. Nakakatawa lang kasi talaga tong si Amy Marcos. Papa-endorso ka kay Robin Padilla. Nabasa nyo na ba itong huling statement ni Robin Padilla tungkol dun sa Senate hearing nila ni Amy Marcos? Nung sinabi niya kay General Torre na pinipwersa kami lahat ng mga supporters ni Digong na i-contempt po kayo pero hindi namin ginagawa sapagkat walang order sa amin. Kung galing lang ito kay PRRD o VP Sara, i-contempt kita, boss. O nakita nyo naman? Iba po talaga ang batas ng mga DDS. Meron po silang sariling batas. Hindi po nila sinusunod ang batas ng Pilipinas. Ang sinusunod nila ang batas ni Rodrigo Duterte. O pinapwersa daw ng lahat ng supporters ni Digong na i-contempt sila General Torre.
Kaya lang, hindi pa ginagawa ni Robin Padilla at ng mga kasamahan niya dahil hindi daw yun galing kay PRRD or kay VP Sara. Kung yun daw order ay manggaling kay Digong o kay Sara, ipako-contempt daw talaga nila sila General Torre. Ang galing talaga nitong binoto ninyo. Alam nyo, buti na lang hindi ko binoto si Robin Padilla dahil nung palang kampanya, naramdaman ko na itong si Robin Padilla ay kumandidato lang at ginamit ang unity. Pero siya ay makasara talaga, maka-Duterte po yan. Dahil doon sa mga campaign sorties, hindi ko po narinig si Robin Padilla na in-acknowledge niya si Bongbong Marcos as the candidate of unity. Lagi niya lang pinupuri sa mga campaign sorties si Sara Duterte, pero hindi po si Bongbong Marcos. Kaya doon pa lang sa mga campaign sorties, alam ko na darating ang araw, itong si Robin Padilla ay kakalas sa unity. Hindi nga ako nagkamali. So ngayon, itong binoto niyong number 1 senador, labas na labas ang totoong kulay. Na ang kanilang iniidolo, ang kanilang sinasamba, ang kanilang sinusunod na batas ay ang batas ni Digong. Nakakahiya itong si Robin Padilla. Kung nanggaling lang daw kay Digong o kay Sara yung order na ipakontempt sila General Torre, gagawin niya. Ang galing talaga ni Robin Padilla. O ngayon, nagpa-endorse sa kanya si Amy Marcos. So feeling good itong si Robin Padilla. Amy Marcos, kapatid ng ating presidente, nagpa-endorse sa akin na presidente ng PDP. Sana nga maipanalo niyo si Amy Marcos. Si Amy Marcos, nakitang-kita kung anong objective niya, kung bakit siya nagpa-Senate hearing. Anong sabi ni Chis Escudero kay Amy Marcos? Refrain from using the Senate as a platform for your own personal political objectives. Woohoo! Sapul na sapul si Amy Marcos doon. So sabi nga ng iba sigurado ba kayo na itong si Amy Marcos ay para sa inyo, para sa bayan? Hindi po. Si Amy Marcos ay para sa kanyang sariling political survival. I just hope, but I do not pray, na siya ay makasurvive sa kanyang political crisis ngayon. Kasi nakita nyo naman doon sa Senate hearing, sino ang mga katabi ni Amy Marcos? Puro pro Duterte, Bato de la Rosa, Robin Padilla, Bongo. So anong aasahan mo na maging patas yung hearing na yun? Lahat sila, ang gusto lang nilang marinig, yung gusto nilang marinig. Na ang gusto nilang marinig ay nagkamali ang gobyerno sa pagpapadala kay Rodrigo Duterte sa the Netherlands. And speaking of Bato de la Rosa, nakita ninyo? Init na init si Bato de la Rosa nung hearing. Ang tapang-tapang niya talaga nung hearing na yon. Sa balitang ito, magiging matapang pa kaya si Bato de la Rosa? Dahil sabi po dito sa balita, arrest warrant versus Bato de la Rosa, other Duterte officials coming soon. Ito ay kahapon lang inilabas ni Attorney Cristina Conti. So tingnan natin, mawawala na naman kaya si Bato de la Rosa? Magtatago na naman kaya siya? Or yung sinabi niya na siya ay magpapatulong sa Senado? Or magdadramahan na naman? Nakita niyo ba itong post na to? Na itong mga panahon na to, nagpapaligsahan po sa pagiging best actor. Si Robin Padilla, si Philip Salvador, si Bato de la Rosa, si Bongo. Sino sa tingin niyo ang magiging best actor? And the winner is Rodrigo Duterte for his performance at the ICC. Napanood naman po ng buong mundo ang best performance nitong si Rodrigo Duterte nung sinabi niyang, I am Rodrigo Roa Duterte. Matatalbogan ba yan ni Robin Padilla o ni Philip Salvador o ni Bato de la Rosa o ni Bongo? Sa bagay, kanino ba nila makukuha yung kanilang acting prowess kundi kay Digong? At syempre, nagsalita na yung better half ni former President Rodrigo Duterte. Better half ba yun or common law wife? Ito po ang mga statement ni Hanalet Abansenia. Sabi niya, he will never instruct anybody to kill for no reason at all. Hindi niya ho kaya gawin yun. Abogado po siya. Paano natin paniniwalaan itong si Hanalet nung sinabi niyang never daw na in-instruct ni Digong kahit na sino na pumatay ng walang kadahilanan? Si Duterte na nga mismo ang umamin.
ilang beses niyang inamin na siya ay pumapatay. In fact, sinabi pa niya na siya mismo marami nang napatay. So, paano sasabihin ni Hanilet na Duterte will never instruct anybody? Nagpapatawa naman tong si Hanilet. Nagpapatawa o nagdadrama? Hindi daw niya kayang gawin yun dahil abogado siya. Pero, kaya nga siya nasa ICC. Dahil nakitaan na talagang may mga patayan na naganap nung panahon ni Duterte. So, paano tayo maniniwala dito kay Hanilet na Duterte will never instruct anybody to kill without reason? Eh, wala nang karason-rason eh. Kahit na nga mga bata, nadamay sa EJK ni Duterte. Meron pang isa na akatawang quote itong si Hanilet. Sabi niya, "Congratulations sa Pilipinas, may kinidnap at pinatay na naman. Congratulations! Ganyan ang gusto ninyo? Sige, congratulations! Congratulations, BBM!" Pero baliktarin natin ang sinabi ni Hanilet. Sabihin natin, congratulations kay Rodrigo Duterte. May pinatay na naman sa EJK. Congratulations! Yan ang gusto mo, Hanilet? Sige, congratulations kay Digong. Kita nyo na, lahat po ng sinasabi ng mga Duterte at ng mga DDS, bumabalik lang po sa kanila. Dahil yung ibinabato nila kay President Bongbong Marcos ay nagawa na nila. So para pagtakpan yung mga krimen at mga anomalya nila, kailangan nilang ibato kay President Bongbong Marcos. Eh kitang-kita naman po natin lahat eh. Sino ba ang dapat i-congratulate? Si Bongbong Marcos o si Rodrigo Duterte? Yan po mga krimen na yan, tulad ng kidnapping at patayan, ngayon lang ba nangyari yan sa presidency ni Bongbong Marcos? Nung bang panahon ni Digong wala? Nung bang panahon ni Pinoy wala? Nung panahon ni Gloria wala din? Nung panahon ni Cory Aquino, ni Joseph Estrada, wala ba? Ngayon kung magsalita itong si Hanilet, congratulations daw kay PBBM dahil may kinidnap na naman, may pinatay na naman. So dapat bago magsalita itong mga DDS na to, si Hanilet, si Sara Duterte, tumingin muna kayo sa salamin. At meron pang isang statement na mababagbag ang inyong damdamin. Galing pa rin kay Hanilet Avancenia. Sabi niya, "We claim, O God, that soon, O God, He will be able to go home with us. Thank you for the life of everyone." Kaninong life ang pinasasalamatan mo, Hanilet? Yung buhay ng mga naging biktima ng EJK? At ano yung kiniklaim mo? Na, "Oh God, soon He will be able to go home." Matapos murahin ni Digong ang ating Panginoon Diyos, hihingi kayo ng dasal, humihingi kayo na pahintulutan ng Diyos na maiuwi si Digong. Matapos niyong balahurain ang ating Panginoon Diyos, tawagin ni Digong na stupid God at minura niya ng PI. Ngayon, sa kanya kayo hihingi ng tulong? Isa ka ring joker, Hanilet Avancenia. Nako, marami pa po sana, kaya lang mauubos pa ang oras natin. Ito na po last. Paano niyo iboboto si Bongo at si Bato de la Rosa ngayong darating na eleksyon? Samantalang hayag-hayagan pong sinasabi nila na sila po ay nabubuhay para kay Rodrigo Duterte. Statement ni Bongo, "I will serve the President until my last breath." Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakakadalaw kay Digong sa dahig. Ito naman si Bato de la Rosa, "Pagseserbisyuhan ko si Presidente hanggang sa dulo ng walang hanggan." Ayan, tama yan. Hintayin mo yung iyong warrant of arrest dahil makakapiling mo na sa wakas ang iyong idolo. So, bago po ako magwakas, isang quote galing kay General Nicolas Torre III. "For a wise man, no explanation is necessary. But for a fool, no explanation is sufficient." Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agmina.